Sabi ng mga matatanda, kapag umuulan daw, diyan lalabas ang malalaking isda. Kaya marami sa atin, kahit bumabagyo na o bumubuhos ang malakas na ulan, nakatambay pa rin sa gilid ng ilog. Basang-basa ang sapatos, nanginginig sa lamig, naghihintay ng kagat na hindi naman dumarating. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang ginagawa nyo ay isang malaking pag-aaksaya ng oras, lalo na sa buwan ng Marso? Pustahan tayo. Madalas kayong umuwi ng luhaan kapag pinipilit niyong mangisda habang tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Sa video na ito, sasabihin ko sa inyo ang isang nakakagulat na katotohanan na sasalungat sa lahat ng natutunan nyo sa mga lolo nyo. Ipapakita ko sa inyo kung bakit ang totoong aksyon, ang totoong banggaan, at ang pinakamalakas na kagat ng isda ay nangyayari hindi habang umuulan, kundi pagkatapos tumila ng ulan. May nangyayari sa ilalim ng tubig na hindi nyo nakikita, at kapag nalaman nyo ito, hinding-hindi na kayo mangingisda sa parehong paraan ulit. Kayo ba, naniniwala pa rin ba kayo na maganda ang huli habang umuulan? Magkomento na kayo sa ibaba dahil sigurado akong magtatalo tayo rito. Bago tayo pumunta sa pinakamalalim na dahilan, kailangan muna nating intindihin kung bakit ganito ang nakasanayan nating mga mangingisda. Dekada na ang binibilang ng paniniwalang ito. Ang akala ng marami, kapag pumatak ang ulan, gumugulo ang ibabaw ng tubig, kaya hindi nakikita ng isda ang tao sa ibabaw at nagiging komportable silang kumain. Idagdag pa dyan ang katotohanan na tuwing buwan ng Marso, nagsisimula na ang matinding init ng panahon sa ating bansa. Kapag biglang umulan sa gitna ng tag-init, ang unang iisipin natin ay matutuwa ang mga isda dahil lalamig ang tubig. Dahil dito, maraming mangingisda ang hindi umaalis sa pwesto. Kahit madilim na ang kalangitan at malakas na ang buhos ng tubig, sige pa rin sa paghagis ng pain. Paulit-ulit nilang ginagawa ito taon-taon, umaasa sa swerte, kahit na ang totoo ay mas madalas silang walang nahuhuli. Ang problemang ito ay nag-uugat sa kakulangan natin ng pag-intindi sa siyensya ng kalikasan at sa mismong pakiramdam ng mga isda. Hindi dahil komportable tayong naliligo sa ulan, ay ganoon din ang pakiramdam ng mga nakatira sa ilalim ng tubig. Ngayon, ihimayin natin ang bawat dahilan kung bakit kailangan mong itago muna ang pamingwit mo habang umuulan at kung bakit kailangan mong maging handa kapag lumabas na muli ang araw. Isipin nyo ang ganitong sitwasyon sa tabing ilog o lawa. Umagang-umaga, handa na ang inyong mga gamit. Biglang bumuhos ang malakas na ulan ng Marso. Ang karaniwang ginagawa ng marami ay isusuot ang kapote at itutuloy ang paghagis ng pain. Umaasa sila na dahil umuulan, mas lalakas ang kagat ng isda. Pero pansinin nyo ang nangyayari sa ilalim ng tubig. Ang mga unang patak ng ulan ay nagdadala ng matinding pagbabago sa temperatura. Mula sa mainit na tubig, dahil sa papalapit na tag-aaraw, biglang lalamig ang ibabaw ng tubig. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagdudulot ng gulat sa mga isda. Hindi sila agad kakain. Sa halip, maghahanap sila ng lugar kung saan hindi masyadong ramdam ang bagong temperatura. Kaya habang kayo ay basang-basa sa ulan at naghihintay ng kagat, ang mga isda ay nakapirmi lang sa ilalim at walang planong pansinin ang inyong pain. Ito ang madalas na pagkakamali ng marami. Ang akala natin ay pareho ang pakiramdam natin sa pakiramdam ng isda. Pero ang totoo, kailangan nilang mag-adjust sa biglaang paglamig ng paligid. Ang pag-ulan sa buwan ng Marso ay hindi ordinaryong ulan. Ito ay ulan na sumisira sa nakasanayang init ng tubig, kaya ang mga isda ay nagiging mailap habang patuloy ang pagbuhos ng tubig
mula sa langit. Pangalawang bagay na kailangan niyong intindihin ay ang tinatawag na pressure sa hangin. Bago at habang bumubuhos ang ulan, lalo na sa buwan ng Marso kung saan bago ang panahon, bumabagsak ang barometric pressure. Ano ba ang ibig sabihin nito para sa mga ordinaryong mangingisda na katulad natin? Ang mga isda ay may pantog sa loob ng kanilang katawan na napakasensitibo sa pressure. Kapag bumaba ang pressure habang umuulan, nakakaramdam sila ng discomfort o tila paninikip ng pakiramdam. Imbis na lumangoy at maghanap ng pagkain, ang gagawin nila ay pupunta sa mas malalim na bahagi ng tubig kung saan mas matatag ang pressure. Kaya kahit anong sarap ng pain ang ihagis nyo, kahit gumamit pa kayo ng pinakamahal na kagamitan, hindi nila ito papansinin dahil mas inuuna nila ang kanilang pakiramdam. Ang hindi alam ng marami, ang paghinto ng isda sa pagkain ay isang natural na reaksyon sa masamang panahon. Isipin nyo na lang kapag sumasakit ang tiyan nyo o masama ang pakiramdam nyo dahil sa panahon, gusto nyo bang kumain ng marami? Siyempre hindi. Ganyan din ang mga isda. Maghihintay muna sila na maging maayos ang lahat bago sila muling lumabas para manghuli ng kanilang makakain. Pangatlong dahilan ay ang labis na ingay at paggalaw sa ibabaw ng tubig. Maraming nagsasabi na kapag maingay ang ulan, natatakpan nito ang ingay natin sa pampang. Totoo yon, pero may masamang epekto rin ito sa paningin at pakiramdam ng isda. Habang bumabagsak ang malalaking patak ng ulan sa buwan ng Marso, nagkakaroon ng labis na kaguluhan sa ibabaw ng tubig. Ang mga isda ay gumagamit ng kanilang lateral line, isang linya sa kanilang katawan na nakakaramdam ng vibrations o panginginig sa tubig para hanapin ang kanilang pagkain. Kapag umuulan ng malakas, ang buong paligid nila ay puro vibration galing sa patak ng ulan. Nagkakagulo ang kanilang pandama. Parang kayo na nasa loob ng isang kwarto na may sobrang lakas na tugtog, hindi nyo maririnig kung may kumakausap sa inyo. Ganito rin ang nararanasan ng mga isda. Nalilito sila sa dami ng ingay at panginginig sa tubig, kaya mas pinipili nilang magtago na muna kaysa maghanap ng makakain. Kaya ang paghagis nyo ng pain sa mga oras na ito ay walang silbi dahil hindi makilala ng isda kung alin ang totoong pagkain at kung alin ang ingay lang ng ulan. Ngayon, pag-usapan natin ang linaw ng tubig. Habang kasagsagan ng ulan, lalo na kung malakas ang buhos, napapansin nyo siguro na nagsisimulang lumabo ang tubig. Ang putik mula sa pampang at mga dumi mula sa paligid ay unti-unting inaanod papunta sa ilog o lawa. Dahil sa patuloy na buhos ng ulan, ang tubig ay nagiging kulay kape at sobrang labo. Sa ganitong sitwasyon, bumababa ng husto ang paningin ng mga isda. Ang mga isdang mandaragit na gumagamit ng kanilang mata para maghanap ng pagkain ay mahihirapang makita ang inyong pain. Isipin nyo na lang na pinapakain kayo sa loob ng isang madilim na kwarto na puno ng usok. Mahihirapan kayong hanapin ang pagkain, hindi ba? Ganyan din ang mga isda habang umuulan. Ang labis na paglabo ng tubig dahil sa patuloy na pag-agos ng putik ay nagiging dahilan para huminto sila sa paghahanap ng pagkain. Naghihintay sila na medyo humupa ang agos at medyo luminaw ng kaunti ang paligid bago sila muling umatake. Kaya ang pagtambay nyo sa ulan ay madalas nagre-resulta sa pagkabigo dahil literal na hindi makita ng mga isda ang inyong inihanda. Pero ano nga ba ang nangyayari kapag unti-unti nang tumitila ang ulan? Dito na magsisimula ang totoong mahika at ito ang hindi napapansin ng mga naiinip at maagang umuuwi.
Pagkatapos ng ulan, ang barometric pressure na bumagsak kanina ay unti-unting tataas at magiging matatag. Para sa mga isda, ang pagtaas at pagiging matatag ng pressure na ito ay parang tunog ng kampana na nagsasabing oras na para kumain. Ang pakiramdam ng paninikip ng kanilang pantog ay nawawala at nagkakaroon sila ng biglaang gana. Dahil nagutom sila sa loob ng ilang oras na nakatago sila habang umuulan, lalabas sila ngayon na parang mga gutom na leon. Dito nyo mapapansin na mas agresibo sila. Kung kanina ay hindi nila pinapansin ang pain, ngayon ay halos agawin nila ang pamingwit nyo. Ang biglaang pagpalit ng panahon mula sa maulan papunta sa pagtigil nito ay isang hudyat sa kalikasan. Ito ang tamang oras kung saan dapat handa na ang inyong mga pain at nakatutok na kayo sa tubig. Ang mga mangingisdang matalino nagpapahinga habang umuulan at umaaksyon kapag tumila na. Pumunta naman tayo sa oxygen level sa loob ng tubig. Habang umuulan, ang patak ng tubig na bumabagsak mula sa langit ay nagdadala ng maraming oxygen sa ibabaw ng lawa o ilog. Pero hindi agad-agad itong nakakalat sa ilalim ng tubig habang kasagsagan ng ulan. Kailangan ng kaunting oras para ang sariwang tubig at bagong oxygen ay humalo ng maayos sa buong kapaligiran. Pagkatapos ng ulan, ang tubig na mayaman sa oxygen ay nakahalo na ng mabuti na nagpapataas sa enerhiya ng mga isda. Ang mataas na level ng oxygen na ito na sinabayan pa ng malamig na temperatura pagkatapos ng mahabang tag-init ng Marso ay nagpapagising sa mga isda. Nagiging mas mabilis ang kanilang paggalaw at mas malakas ang kanilang pangangatawan. Ito ang dahilan kung bakit ang kagat pagkatapos ng ulan ay hindi tipikal na kagat na mahina at mabagal. Madalas, ito ay matapang, mabilis at agresibong atake. Ang sariwang oxygen ang nagbibigay sa kanila ng lakas para habulin ang inyong pain. Kaya imbis na makipaglaban kayo sa pagod habang umuulan, gamitin nyo ang oras pagkatapos ng ulan kung kailan pinakasigla ang mga isda. Pansinin nyo ang nangyayari sa gilid ng ilog o lawa kapag katatapos lang ng ulan. Ang mga maliliit na sapa, imbornal at kanal sa pampang ay nagsisimulang magbuhos ng tubig papunta sa pangunahing ilog. At alam nyo ba kung ano ang dala ng mga tubig na ito? Pagkain. Sila ay nagdadala ng mga insekto, bulate, maliliit na palaka, at iba pang organikong bagay na nahugasan mula sa lupa. Para sa mga isda, ito ay isang malaking libreng buffet na binuksan para sa kanila. Ang mga isda ay natural na matatalino. Alam nila na pagkatapos ng ulan, ang mga lugar na kung saan umaagos ang bagong tubig mula sa pampang ay puno ng makakain. Kaya mula sa pagtatago nila sa malalim na bahagi habang umuulan, aahon sila ngayon papunta sa mga gilid-gilid at mababaw na bahagi para salubungin ang inaanod na pagkain. Ito ang perpektong pagkakataon para ihagis ang inyong pain malapit sa mga pinanggagalingan ng agos. Habang ang ibang mangingisda ay nakatutok pa rin sa gitna ng ilog, kayo ay nakahanda na sa mga gilid kung saan aktibong nag-aabang ng pagkain ng mga isda. Isa pang napakahalagang aspeto ay ang tinatawag na scent trails o amoy sa ilalim ng tubig. Habang kasagsagan ng malakas na ulan, ang mabilis na agos at paggalaw ng tubig ay madalas na nagwawatak-watak sa amoy ng inyong pain. Kaya kahit anong bango or tapang ng penyo, mahihirapan itong masundan ng isda dahil nagkakagulo ang direksyon ng tubig. Pero pagkatapos ng ulan, kapag nagsimula ng kumalma ang agos, ngunit nananatiling medyo malabo ang tubig, dito mas nagiging epektibo ang amoy. Ang tubig na medyo malabo
ay nagtutulak sa mga isda na gamitin ng husto ang kanilang pang-amoy sa halip na paningin. Kapag tumila na ang ulan, ang amoy ng inyong pan ay aagos ng mas maayos at mas susundan ng mga isda. Isipin nyo ang pabango sa isang tahimik na kwarto kumpara sa isang kwartong may malakas na bentilador. Mas madaling maamoy ang pabango kung kalmado ang paligid. Ganito rin sa ilalim ng tubig. Ang inyong pain ay mas madaling mahanap at mas madaling maamoy kapag tapos na ang malakas na pagbuhos ng ulan at nag-uumpisa ng umayos ang daloy ng tubig. Huwag nating kalimutan ang tungkol sa mga likas na pain tulad ng mga insekto. Sa buwan ng Marso, nagsisimula ng dumami ang mga insekto dahil sa pag-init ng panahon. Kapag biglang umulan ng malakas, maraming mga insekto ang nababasa ang pakpak at nahuhulog sa tubig. Habang umuulan, tulad ng sabi ko kanina, hindi agad ito makikita ng mga isda dahil sa gulo ng tubig at takot sa bagong pressure. Pero ang mga insektong ito ay nananatiling palutang-lutang sa ibabaw. Pagkapatak ng huling butak ng ulan at pagkalma ng hangin, ang ibabaw ng tubig ay magiging parang isang malaking hapag kainan na puno ng nahulog na insekto. Ito ang oras kung saan mapapansin ninyo na sunod-sunod ang paglundag ng mga isda sa ibabaw para kunin ang mga naiwang insekto. Ito ang dahilan kung bakit epektibo ang paggamit ng mga pain na lumulutang o tinatawag na top water lures pagkatapos ng ulan. Dahil nakasanayan ng isda na kapag tapos ng ulan ay may libreng pagkain sa ibabaw, hindi na nila pag-iisipan pa at agad nilang dadakmain ang anumang makita nilang naglalaro sa ibabaw ng tubig. Dapat din nating tignan ang ugali ng mga maliliit na isda na siyang pagkain ng mas malalaking isda. Habang umuulan at masama ang panahon, ang mga maliliit na isda ay nagtatago sa ilalim ng mga damo o bato para hindi mapinsala. Dahil nagtatago sila, ang mga malalaking isda ay nawawalan din ng pagkakataong manghuli. Kapag tumila na ang ulan, lumalabas ang mga maliliit na isda para maghanap ng sarili nilang pagkain na galing sa ulan. At syempre, kung nasaan ang maliliit na isda, nandoon din ang mga malalaking isda. Nakabuo na tayo ngayon ng tinatawag na chain reaction o kadena ng mga pangyayari. Ang paglabas ng mga maliliit na isda ay hudyat para sa mga dambuhalang isda na simulan na ang kanilang pangangaso. Kaya kapag nanatili kayo sa pwesto at naghintay na tumila ang ulan, kayo ay nasa tamang posisyon para abangan ang mga malalaking isda na uhaw sa pagkain matapos ang mahabang pagtatago. Ito ang mga sandali na madalas mangyari ang hindi malilimutang mga huli na pwedeng ipagmalaki sa mga kwentuhan. Kausap ko minsan ang isang bihasang mangingisda at nagkwento siya tungkol sa karanasan niya tuwing ulan sa buwan ng Marso. Sabi niya, dati raw, nakikisabay siya sa ulan, nakikipagsapalaran kahit bumabagyo at laging umuuwi nang walang dala o puro sipon lang ang nakuha hanggang sa nagbago ang diskarte niya. Kapag umulan, inaayos niya ang kanyang kagamitan, umiinom ng mainit na kape sa ilalim ng silungan at pinapanood lang ang tubig. Hinihintay niya ang eksaktong sandali kung kailan hihinto ang patak. Sa unang 15 minuto hanggang 1 oras pagkatapos ng ulan, doon siya walang tigil na bumabato ng pain. At ayon sa kanya, dito niya nakuha ang pinakamalaki niyang mga huli. Ang tinutukoy niyang ito ay ang tinatawag nating golden window o ginintuang oras. Hindi ito tumatagal ng buong araw. Madalas ay nasa maikling panahon lang ito kung kailan gising na gising ang kalikasan bago bumalik sa normal na takbo ang lahat. Ang makasabay sa ginintuang oras na ito
ang sekreto na pinagkait sa atin ng mga lumang kasabihan. Isipin din natin ang epekto ng araw pagkatapos ng ulan. Sa buwan ng Marso, pagkatapos bumuhos ang malakas na ulan, madalas ay biglang sisikat ulit ang araw. Ang sinag ng araw na tumatama sa medyo malamig pang tubig ay nagbibigay ng kakaibang sigla sa kalikasan. Ang kaunting init na ibinibigay ng araw sa ibabaw ng tubig ay umaakit sa mga plankton at maliliit na nilalang na umangat. Susundan naman sila ng maliliit na isda at sa huli ay ang mga isdang target natin. Ang paglipat ng liwanag at temperatura mula sa madilim at malamig na ulan papunta sa maaliwalas at katamtamang init ay gumigising sa instinct ng mga isda na maging aktibo. Kung ihahagis nyo ang inyong pain sa mga lugar kung saan nasisinaga ng araw ang tubig pagkatapos ng ulan, malaki ang tsansa na may isdang nag-aabang doon. Ito ang mga maliliit na detalye na kadalasang binabaliwala ng marami. Nakatutok lang tayo sa pagbabad ng pain, pero nakakaligtaan nating basahin ang sitwasyon sa ating paligid. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng pangingisda pagkatapos ng ulan ay ang pagbabago ng kulay ng tubig at kung paano ito nakakaapekto sa pagpili ng gagamiting pain. Habang umuulan, nagkakalahok ang putik at tubig na nagdudulot ng malabong kapaligiran. Pagkatapos ng ulan, hindi agad-agad luminaw ang tubig. May matitira pa ring kalabuan. Sa ganitong pagkakataon, hindi nyo pwedeng gamitin ang mga natural na kulay ng paint dahil hindi ito makikita. Kailangan nyong gumamit ng mga paint na may matitingkad na kulay tulad ng dilaw, neon green, o puti, o kaya naman ay mga paint na gumagawa ng malakas na tunog at vibration sa ilalim ng tubig. Dahil ang mga isda ay agresibo na at naghahanap ng makakain pagkatapos ng ulan, ang anumang kapansin-pansin at maingay na bagay sa ilalim ng tubig ay madaling maging target ng kanilang atake. Kung matututo kayong iangkop ang inyong ginagamit na pain sa kondisyon ng tubig matapos ang ulan, asahan ninyong hindi kayo mauubusan ng kagat at aksyon sa inyong pamingwit. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa bilis ng inyong pagkilos. Pagkatapos ng ulan sa Marso, dahil agresibo ang mga isda, pwede ninyong bilisan ang paghila or pag-retrieve ng inyong pain. Hindi tulad sa karaniwang mainit na araw na kailangan ninyong dahan-dahanin para hindi matakot ang isda. Ang sitwasyon pagkatapos ng ulan ay iba. Gusto ng mga isda na habulin ang kanilang pagkain. Kung mabilis ang galaw ng inyong pain, iisipin ng isda na ito ay isang buhay na nilalang na sinusubukang tumakas matapos ang masamang panahon. Ang mabilis na paggalaw ay sumisiklab sa natural na instingto ng mga isdang mandaragit para umatake ng walang pag-aatubili. Kaya huwag kayong matakot na maging agresibo sa inyong diskarte. Sila man ay agresibo, kaya dapat ay sabayan ninyo ang kanilang enerhiya. Ang mga mangingisdang hindi nag-a-adjust sa bilis ng galaw at pinapanatili ang mabagal na estilo ay madalas na pag-iiwanan dahil ang mga isda sa panahong ito ay naghahanap ng aksyon at hindi ng patay na pagkain. Huwag din nating kalimutan ang tungkol sa kaligtasan. Ito ang madalas isang tabi ng maraming nagmamatapang na mangingisda. Ang pananatili sa ilog habang umuulan ay hindi epektibo para makahuli ng isda, kundi napakadelikado rin. Madalas kasama ng ulan sa buwan ng Marso ang biglaang pagkulog at pagkidlat. Ang pamingwit ninyo, lalo na kung gawa sa carbon fiber or graphite, ay isang napakagandang tagasalo ng kidlat. Kaya bakit nyo isusugal ang inyong buhay habang nakatayo sa ulan? Wala rin namang kumakagat na isda dahil nga nakatago sila sa ilalim. Ang pinakamatalinong desisyon
ay ang humanap ng ligtas na silungan habang masama ang panahon. Antayin ninyong matapos ang bagyo, at kapag kalmado na ang langit at tumigil na ang buhos ng ulan, pwede na kayong lumabas ng ligtas at sumabay sa oras ng pagkain ng mga isda. Sa ganitong paraan, bukod sa marami kayong mahuhuli, nakakasiguro pa kayo na uuwi kayong buhay sa inyong pamilya matapos ang isang araw ng paglilibang. May isang sitwasyon pa na gusto kong ipaliwanag na nangyayari kapag malalaki at malalalim ang tubig na inyong pinangingisdaan. Sa malalalim na lawa, ang pagbabago ng temperatura dahil sa ulan ay nangyayari lamang sa ibabaw na bahagi. Ang tawag dito ay ang paghahati ng temperatura ng tubig. Habang umuulan, ang mga isda na nakasanayan sa mainit na tubig ng Marso ay sisisid pababa para iwasan ang malamig na ibabaw. Pero kapag tumigil na ang ulan, ang sariwang tubig sa ibabaw at ang lumang tubig sa ilalim ay magsisimulang maghalo, nagdadala ng mga nutrisyon at oxygen sa gitnang bahagi ng tubig. Dito madalas tumatambay ang mga isda pagkatapos ng ulan. Kaya kung kayo ay mangingisda matapos ang ulan, subukan ninyong huwag ibabad ang inyong pain sa pinakailalim, kundi sa kalagitnaan ng tubig. Dahil nandito ang pinakamasarap na timpla ng temperatura at oxygen na gustong-gusto ng mga isda na languyan matapos ang pagbuhos ng ulan. Ang tamang pagbasa sa lalim ng inyong pain ay napakalaking bagay para makamit ang tagumpay. Siguro tinatanong nyo sa inyong sarili, palagi ba itong totoo? Walang palya? Siyempre, ang kalikasan ay may sariling isip, pero ang siyensya sa likod ng pag-uugali ng isda matapos ang ulan ay paulit-ulit nang napatunayan ng mga profesional na mangingisda sa buong mundo. Ang matinding ulan sa kalagitnaan ng minsang init sa Marso, ay nagbibigay ng reset button or pagbabalik sa simula para sa ecosystem ng tubig. Naghuhugas ito ng dumi, nagdadala ng bagong buhay, at pinipilit ang buong food chain na kumilos. Kapag naintindihan ninyo ang ganitong siklo, hindi na kayo aasa lang sa swerte. Makakabuo kayo ng sarili ninyong diskarte. Hindi na kayo magrereklamo kapag bumuhos ang ulan dahil alam ninyong pagkatapos nito ay nag-aantay ang isang malaking pabuya para sa mga may pasensya at tamang kaalaman. Ang pagkakaiba ng ordinaryong mangingisda at ng magaling na mangingisda ay ang pag-alam kung kailan dapat umatras at kung kailan dapat umatake. Pagmasdan ninyo rin ang takbo ng mga ibon na humuhuli ng isda sa inyong lugar. Napansin nyo ba na nagtatago din ang mga ibon kapag malakas ang ulan? Hindi lang dahil basa ang kanilang pakpak, kundi dahil alam nilang walang isdang makikita sa ibabaw ng tubig sa mga oras na iyon. Pero subukan ninyong tignan ang langit pagkatapos ng ulan. Mapapansin ninyo na sunod-sunod ang paglipad ng mga ibon papunta sa tubig at madali silang nakakadagit ng isda. Ang mga ibong ito ay matagal nang nakikipag-ugnayan sa kalikasan. Binabasa nila ang paligid mas mabuti kaysa sa ating mga tao. Kung ang kalikasan mismo ay nagpapakita na ang aktibidad ng mga isda ay nagsisimula pagkatapos ng ulan, bakit natin ipipilit na sumalungat at mangisda habang bumubuhos ito? Gamitin natin ang ating kapaligiran bilang gabay. Kung ano ang ginagawa ng mga ibon at ng iba pang hayop, madalas ay iyon ang tamang gawin. Maging mapanuri tayo dahil ang kasagutan ay laging nasa harapan lang natin kung marunong tayong tumingin. Kaya sa susunod na kayo ay nasa tabing ilog, nakahanda ang mga gamit, at biglang nagdilim ang kalangitan at bumagsak ang malakas na ulan ng Marso, huwag kayong mainis o malungkot.
Imbes na ituloy ang pagbabad sa tubig habang naghihintay ng himala, balutin ninyo muna ang inyong mga gamit. Maghanap kayo ng masisilungan at magpahinga. Ayusin ninyo ang inyong mga pain, palitan ninyo ng mga mas makukulay at mas maingay na lures. Paghandaan ninyo ang pagtigil ng ulan. Dahil sa oras na tumila ito at humupa ang hangin, doon ninyo mararanasan ang pinakamagandang aksyon sa buong araw. Babalik ang sigla ng tubig, sasalubungin ng mga isda, ang bagong pagkain mula sa mga pampang, at magiging matapang sila sa pag-atake. Kailangan nyo lang mapunta sa tamang pwesto sa tamang oras. At kapag naranasan ninyo ang biglaang pagdami ng kagat pagkatapos ng ulan, mapapangiti na lang kayo at sasabihin sa sarili ninyong, mali nga talaga ang tinuro ng lolo ko at naging tama ang desisyon kong magbago ng diskarte. Upang buuin ang lahat ng ito, ang paningingisda ay hindi lang labanan ng paramihan ng oras na nakaupo sa gilid ng ilog. Ito ay labanan ng pag-unawa sa sitwasyon. Ang pag-ulan sa buwan ng Marso ay nagdadala ng malamig na temperatura, pagbagsak ng pressure, malabong tubig, at maingay na kapaligiran na nagpapatakot at nagpapatigil sa mga isda. Kaya walang saysay na magpilit mangisda habang umuulan. Pero pagkatapos nito, doon pumapasok ang pagangat ng pressure, pagpasok ng sariwang oxygen, at pag-agos ng libong natural na pagkain mula sa pampang. Dito nagiging halimaw at gutom na gutom ang mga isda. Ang kaalamang ito ang maghihiwalay sa inyo sa mga karaniwang mangingisda na umuuwing blangko ang basket. Kung isa sa puso ninyo ang mga detalyeng pinag-usapan natin ngayon, masisiguro kong ang susunod na pagbuhos ng ulan habang kayo ay nangingisda ay magiging dahilan para kayo ay magtiwang at hindi para mainis. Ngayon, alam nyo na ang tunay na nangyayari sa ilalim ng tubig. Binasag natin ang lumang kasabihan na pilit pinapaniwalaan ng marami sa loob ng maraming taon. Ang pinakamalaking natutunan natin ngayon ay ito. Ang isda ay hindi kumakain habang sila ay nag-a-adjust sa lamig at gulo ng tubig. Sila ay pumapapak at umaatake kapag maayos na ang lahat pagkatapos tumila ng ulan. Ang biglaang paglipat ng kondisyon ng panahon ay ang perpektong signal para ihanda ang inyong pamingwit. Ang pagbabagong ito sa inyong diskarte ay tiyak na magpapabigat sa inyong mga huli at magpapadali sa inyong buhay bilang mangingisda. Maraming salamat sa panonood at sa paglalaan ng oras para matuto ng bagong kaalaman. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang sekreto sa pangingisda. Pindutin nyo rin ang like button kung sang-ayon kayo na panahon na para baguhin ang lumang pamamaraan. At bago ko tapusin, gusto kong marinig ang inyong panig. Kayo ba? Ilang beses na kayong umuwi ng luhaan dahil naligo lang kayo sa ulan kakahintay ng kagat? Ay comment nyo sa ibaba at pag-usapan natin.